Hello again mga kasambahay ko. Okay, good afternoon. Sa ngayon ay mag 1 o'clock na dito sa Pilipinas. Okay? So, sa ngayon, andito na naman sa Sir Jeff nyo. Pag-usapan natin ngayon. This is my second video regarding OFWs. So, pag-usapan natin ngayon ang sitwasyon pagdating nyo dyan sa inyong lugar, kahit saang country sa Middle East, lalo na sa Saudi, na ang concentration talaga ng karamihan ng agencies ngayon is Saudi, kasambahay sa Saudi or skilled works, because Kuwait is temporarily banned ngayon. Hopefully, this coming month of February, maayos na ang usapan, ang mga usapin na OFWs sa mga working situation in Kuwait. Pag nag-reactivate naman tayo na lifted ang ban sa Kuwait. Okay? So, we will start ang proseso pagdating nyo dyan sa inyong lugar. Let's say sa Saudi, okay, sa mga employers nyo. Ang mga employers, iba-iba yan, hindi pare-parehos yan. Okay, iba-iba ang ugali. Same here in the Philippines, na iba-iba din ang ugali. May mabait, may masama. Oo, may mga traidura ng mga madam. Same dyan sa labas, lalo na more so dyan sa Saudi na talaga, different cultures. Okay, pero lahat tayo may puso. Okay? Lahat ng tao may puso. So kung may mabait, may masama. Okay? So hopefully, and we are praying always na lahat kayo dyan sa Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai na magkaroon ng mga mababuting employers. Okay? Pagdating nyo dyan, of course, adjustment sa pagkain, sa pagtulog, lahat, 100% adjustment. Pakikisama, lalo na kung may mga anak, gano'n o. So, ang natin dito is, mayroon kayong contracts. You sign a contract. Some of you were interviewed by your employers way back home here in the Philippines still, na kung anong magiging trabaho nyo, ilang members of the family. Pagdating dyan, kung mayroon na hindi eksakto doon sa pinag-usapan, lalo na sa contract, gano'n o, pinag-usapan, nag-usap kayo ng employer nyo, gano'n o, you cannot tell directly in a nice way sa mga employers nyo, lalo na kay madam. Okay, alam nyo yan, na orient kayo sa OWA. Gano'n. So, you can, request, kung mayroon ng problema, you can request with your employers na mga kung pwede maayos, gano'n o, in a nice way. Okay? Kaya hindi naman nadadala talaga yan sa pagmamaktol, gano'n o, kasi lalo pa, bago pa kayo dyan. Okay? So, ang una talaga, nagiging concerns ninyo dyan is ang pagkain. Okay? Ang pagkain talaga, dapat mag-adjust kayo dyan. Kasi iba ang pagkain dyan, iba ang pagkain dito sa Pilipinas. Okay? Lalo na ang time din ng pagkain. Alam nyo yan, na ang mga Arabos, isang bihis lang kumain. Pero marami talagang pagkain. Okay? Maski hapon lang sila kumain. Pero ang dami talaga, malalakas sila kumain. So, dapat i-adjust ang sarili nyo dyan. Na-explain naman sa inyo na pag gising nyo dyan, magkape kayo or maggatas, kung ano man na nakaano dyan, mag-ano kayo ng itlog, kung ano, noodles, gano'n o. Lagyan nyo ng pagkain ng tiyan nyo, ng laman, para mayroon kayong energy, resistensya pagtrabaho maghapon. Okay? So, ganyan palagi, gano'n. Huwag nyo nang antayin na magising ang mga amo nyo kasi nagigising sila hapon na. Mga night owls yan na natutulog naman mga madaling araw na. So, kayo naman, alam nyo na ang sitwasyon. Alam nyo na ang mga obligasyon nyo, tasking nyo sa bahay. Okay? Kung mayroon kayong kasambahay dyan, be sure na mag-okay kayo
body-body kayo, okay? Magkaibigan kayo, ganun oo, para magtulungan kayo sa trabaho dyan. Kung may kanya-kanya kayong respective works, so kung natapos ng isa, baka pwede naman na tulungan ng isa. Kung may mga inisyatibo. Pero kung wala naman, okay, go ahead. Trabahuin nyo lang ang trabaho nyo. Okay. So, sa proseso, nagiging problema ngayon to Ganon, pagdating nyo dyan, in a matter of 1 month or 2 months or 3 months, within 3 months, dapat ma-medical ulit kayo. Ang medical dyan, x-ray at saka ano naman lang dugo. Oo, x-ray dugo ang ano dyan. Usually na ano dyan. Para, ano yan proseso para ma-applyan kayo ng ICAMA. Ang ICAMA is a residence ID. Okay. So, yun ang dadalhin nyo paglalabas kayo, yung palaging ano nyo, kaya hindi nyo na dapat dalhin ang mga passport nyo. Okay. So, that's within a month, 2 or 3 months, o kahit man after 6 months. Ganon. Pero, kung hindi kayo in-applyan ng mga employers nyo, kindly remind them na, Madam, dapat mayroon ako residence ID, ICAMA, para kung magpapadala ako ng pera ko, kung hindi kayo available, o pwede man ako pasama sa driver natin para ako na magpapadala. Oo. Pero karamihan talaga mga employers pa nagpapadala dyan, ibibigay lang sa inyo ang mga resibo. Okay, ng padala. Be sure na hingin nyo ang resibo pag nagpadala kayo para may files kayo. In case, may mga instances in case naman hindi napapadala, ganun So at least alam nyo na napadala or hindi. Para i-follow up nyo. Kasi of course, ang mga pamilya nyo nag-aantay din dito sa Pilipinas. Minsan nga may mga cases ako na pabalik-balik sa bangko ang mister or ang nanay or ang kapatid. Pero wala man dumarating because hindi talaga nakakalimutan ng mga employers. Pag ganyan, i-remind nyo sila in a nice way or kulitin nyo. Sabi nga, kulitin nyo. Wala namang masama dyan Pinagtrabahoan nyo yan. O pera nyo yan. Pumunta kayo dyan because of big salary para sa pamilya nyo. Hindi yung kung ano pa na i-delay. Okay. Kung may mga delays man sa mga salaries nyo in a matter of a day or 2 or 3 or 5 days, ganun I think that's manageable or naintindihan natin yan. Please understand na kahit dito sa Pilipinas nadi-delay ang sweldo. Okay. Pero pag inabot yun ng mga weeks, half month or a month or 2 months, ibang sitwasyon na yan. Kaya dapat malaman namin yan. Kasi para naman na we can email or call our agency in Manila to talk with your employers there in Saudi or relay your problems to our agency there in Saudi. Okay, kung may mga indifferent na mga staff sa Manila nare-remind namin sila na wag naman gano'n intindihin natin ang mga aplikante natin kasi pumunta para sa pamilya, para sa malaking sahod. Kaya dapat maging regular naman ang mga sahod nila. Kaya kung hindi nila ibigay talaga gano'n that's the time we can request for you to transfer. Pero dapat ibigay na muna ang mga salaries nyo. At saka violation yan. Lahat ng mga violations sa mga kontrata nyo, sa sitwasyon nyo dyan, lahat ng mga violations, pwede natin, kung hindi aktuhan, dapat malaman muna namin, mga taga-agency. Malaman ko, lalo na yung mga under sa akin, kahit hindi under sa akin, nakakapag-remind ako. Pero if you have your own agencies na hindi under sa agency namin, okay, be sure na mag-communicate kayo sa mga agencies nyo. Kasi yun naman talaga ang nakakaalam ng sitwasyon nyo. Dapat sila ang makaalam. Kasi sila ang mga agencies nyo. Okay. So, sa sweldo ganun na i-remind natin, ganun Kaya ang mga iba naman talaga, lalo na mga madam, binubulsa muna nila ang mga sweldo nyo. Lalo na medyo talaga ang madam, may pagkamal dito, kuripot, ganun, so on and so forth, ganun, ibubulsa muna nila. Then, pag sorry, I forgot to
give to you your salary? I forgot. Pero inabot ng mga ilang araw yan. Okay. Basta, always talk to them in a nice way. Okay? Hindi madadala natin yan sa mga paingit-ingit o gano'n. So, ang sitwasyon talaga, gano'n, kung nagkamali man kayo, lalo sa mga baguhan dyan, yung mga ex-abroad man o hindi, pag mga bagong employers, gano'n, kung may problema, pag nagkamali, be sure to say sorry. Gano'n, sincerely. Okay? So, nasabi ko nga sa inyo na pag magka-problema, pag napalagalitan ng employer nyo, na mahalo si madam, kung hindi man kayo makatiis, hold your temper, hold your emotions. Punta lang kayo ng comfort room, ng CR, buksan nyo ang faucet, then ipautwas nyo, ipalabas nyo ang ang emotions nyo. Pagkatapos yun, pag makalabas na kayo, at least, relieve ka na. Okay? Ganun yon. So, doon tayo sa ikama. Pag hindi nila na-applyan kayo ng ikama, maski palagi na kayo nagre-remind sa kanila, at saka hindi kayo na medical dyan, kaya yun talaga ang dapat ma-medical na muna kayo dyan before applying for ikama. Okay. Kasalanan nila yan. At saka mas magbabayad sila ng malaki, ng penalty, once na hindi kayo na-applyan ng ikama sa loob ng mga regulatory period. Oo. Kung after 2 years, wala pa rin kayong ikama, mas malaki ang penalty ng mga employers dyan. Kasi, pag mag-a-apply na ng uwi na kayo, so Philippines contract, hahanapan kayo ng ikama. Sa Philippine Embassy or sa immigration, so on and so forth, hinahanap yan. Or lalo na talaga sa Philippine Embassy, kasi end contract na kayo. Hahanapan kayo niyan. Okay. So, kung hindi kayo na-apply yan, malaki ang penalty ng mga employers nyo. Okay. Kasalanan nila yan Ganon. Kung hindi kayo pauwiin after 2 years, na gusto pa nila na dead mas sila anytime. Andyan sa Googles, or mayroon kayong mga, during your OWA orientation here in Manila, binibigyan kayo ng mga addresses ng mga polo embassy natin dyan, Philippine Embassy, mga dyan sa Saudi, sa Riyadh, sa Jeddah, at saka sa Dammam, binibigyan kayo ng mga addresses dyan, you can email your problems there. Pero, unahin nyo muna kami. Sabi nga, kahit pumunta tayo sa POA o sa DMW, maski ang pamilya natin pumunta dito kung may problema talaga, hindi kayo pa-uwiin, sasabihin muna ng POA staff o DMW or Polo or kahit sa opisina niya, Sir Tulfo, pag pupunta talaga tayo doon, kung talaga na, pumunta muna kayo ng agency kasi aayusin ng agency. Pag hindi kayo pinansin, hindi kayo nagkaso ng agency, that's the time you can go to different government offices na nag-handle ng mga OFWs or even sa opisina ni Sir Tulfo. Okay? Unahin muna natin na ayusin ng agency. Kami. Pero pag hindi kayo inayos, that's the time to go there. Okay? Para ang proseso, may proseso yan Okay? Kahit pumunta kayo sa POA, sasabihin ng POA staff, pumunta muna kayo sa agency. Or sabihin nyo sa agency, ganun ang problema nyo, para ayusin. Pag hindi kayo inayos, dokumentado na hindi kayo talaga pinapansin, that's the time, pumunta kayo sa aming opisina. Ganun ang proseso. Okay? So, ganon. Hindi yung nadadala sa, ayaw kong pasin niya, So, pero naintindihan ko ang sitwasyon niyo. Naintindihan ko ang mga ugali natin, mga Pilipino. Pag hindi tayo pinansin, kung okay man lang, sige, go ahead, Pinapabayaan na lang natin, Pero hindi ganon. Okay? So, ganon ang Then, pag kukunin kayo, of course, approved na, uwi na kayo, bibili na kayo ng tickets. Okay? So, kung gusto niyo talaga mag-extend yan, a-applyan ulit kayo ng new visa, kayo ng new contract, pupunta kayo sa Philippine Embassy Polo for another contract, then the ticket, uuwi kayo. Ganon. Then pagdating nyo dito, pupunta naman kayo sa POA natin para
Dala nyo na yung new contract nyo, new visa nyo, at saka yung ticket nyo para sa balik manggagawa. Mag-fill up naman kayo dito ng form, ganun na ayusin para makakuha naman kayo ng OEC. Ang OEC, Overseas Employment Certificate, ganun o, yun naman ang para makalabas ulit kayo. Ganun ang proseso. Okay? So, hindi kayo dapat pumayag kung gusto talaga na nag-uusap na kayo, pumayag ka na extend ang contract for another 2 years, magre-renew ka, ganun. Huwag kayong papayag na hindi maayos yung ticket nyo, yung visa nyo, yung kontrata nyo, at saka yung ticket nyo. Dapat kung pagdating nyo sa Manila, kung sa iba-ibang probinsya pa kayo, request your employer na you have to go another flight from Manila to your province para ang ticket nyo is connecting flight. Okay? So, ganun yon. Pero kung ang ticket nyo is from Saudi to Manila, be sure na paalala nyo sa amin, kay dapat dumaan kayo sa Manila Agency para mabigyan kayo, mabilhan kayo ng ticket going to your respective provinces. Kung mga sa flight, kung through plane, ganun yon, ganun ang proseso doon. So, yun ang natin. Siguraduhin nyo. Pero unahin nyo na muna ang ikama. Okay? Ipaalala sa kanila na, Madam, Sir, you will have a big problem if after my 2 years contract, I will go home, then in the Philippine Embassy, Polo, they will look for my ikama. So, you will have a big penalty. Ipaano nyo sa kanila yan? At least, sinabi nyo. Sinabi nyo. Yun ang natin, palaging gagawin natin. So, sa ngayon, hindi ko pahabain to. We will have another chat. I will have another chat with you. Ganun o. Basta ingat lang kayo palagi at mag-pray para sa mga pamilya natin. Okay, in my next video, I will explain some more regarding yung problema with the employer at saka kung paano, ang proseso pag gumawa ng request for repatriation or umuwi kahit hindi pa tapos ang kontrata, nagka-problema. Aayusin naman natin yan. Kasi nga, sa amin, lalo na sa akin, kung may problema, kahit hindi kayo mag-chat every day, every hour, or morning and afternoon, inaayos ko ang problema. Or kung kahit hindi ako mag-update sa inyo in a matter of 1 day, 2 days, 3 days, huwag kayong mag-alala. Once na nasa ko na ang problema, inaayos ko na yan. Hindi lang ako mahilig talaga na umaga at hapon, araw-araw mag-chat sa inyo na ganito ang nangyari sa sitwasyon nyo. Hindi ganon. Kasi ang problema nga is hindi naman talaga nasusolve instantly. Okay? So, mag-ingat kayo. Bye-bye for now. I love you all. Good day. Mwah!